Nagpalabas ng issue itong si Congressman Irice na kung saan ay nabasa daw niya ang palitan ng text message between PBBM at Undersecretary Bersamin na kung saan ay pinag-usapan daw nila ang kickback sa flood control. Ito ang pag-usapan natin mga kaboses at kaopinyon ng Ordinaryong Mamayan ngayong araw ng Huwebes, ika-12 sa buwan ng Pebrero 2026. 2 araw bago Valentine's Day. So advance happy Valentine's Day po sa inyong lahat. So before we will go any further, please like, share, and subscribe sa ating Facebook page na Boses ng Malayang Makabayang Mamayan, sa ating YouTube channel na Boses at Opinyon ng Ordinaryong Mamayan. Sa ating TikTok, Boses ng Malayang Mamamayan. Ito po ngayon ang alingas-ngas na kung saan ay sinasabi ni Congressman Irice na nabasa daw niya itong palitan ng text message between Undersecretary po ang pinag-usapan po natin dito Undersecretary Bersamin. Hindi po si Executive Secretary Bersamin o yung dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Hindi po yun. Pero Undersecretary Bersamin po ang pinag-usapan dito. Ngayon, ganito po ang naging pahayag ni Congressman Irice sa isang panayam sa Morning Matters sa 1PH News. Kaya hingi muna tayo, hihiram tayo ng video sa kanila. Ano po? Nang kung saan ay ganito po ang naging pahayag ni Congressman Irice. Pakinggan po natin nang sa ganoon ay malaman po natin mga kaboses kung ano po ang kanyang sinabi dito. Personally, but tell us what exactly did you see in these documents and how convincing were they for you? Well, there were exchanges of text messages between the allegedly from the cell phone number of the president. Merong pinakitang number, smart, 0918, hindi ko na lang matandaan kung ano yung mga kasunod na numbers. At yung isang number din daw na according to Congressman Leguiste from the cell phone of Yusek Adrian Bersamin. So pinakita sa amin yung buo, medyo detalyado, which includes also text messages na hindi lang tungkol sa dito sa almost 8 billion, kundi meron ding mga ibang text messages tungkol sa ibang matters. Mm-hmm. But could you confirm, Congressman, that this number is actually the president's cell phone number since yung nakita nyo lang po ay parang 0918? Hindi ko alam number nga yung presidente. Sasabi ko lang, medyo detailed talaga yung... Okay. So doon, ayan ang sinabi po ni Congressman Irice na kung saan ay meron daw pinakita sa kanya ni Congressman Leandro Leviste. Pero hindi niya ma-confirm kung yung phone number na smart daw na nagsisimula sa 0918 ay kay Pangulong BBM nga talaga, mga kaboses. So, dito pa lang, kaduda-duda na itong ipinalabas ni Congressman Leandro Leviste de umano sa mga congressman. Kasi hindi nga masigurado ni Congressman Irice kung sa Pangulo nga po ba talaga ito. Ayun ay isang puntong numero 1 na ating pong ididiin. Na kung saan, kaduda-duda po ito. Kung kaduda-duda, bakit po nila inilalabas na naman ito? At bakit galing kay Congressman Leandro Leviste itong di umanong palitan ng text message between Undersecretary Adrian Bersamin and PBBM? Kilala naman po natin itong si Leandro Leviste na protege yan ni Duterte. Parang anak ni Duterte yan. Niregaluhan po niya yan ng prangkisa ng solar para sa bayan. So yun. So kaduda-duda po. Bakit po galing kay Leandro Leviste? So, that is the 24 billion peso question, mga kaboses. Pero, assuming
but not conceding, na yan nga pong phone number na yan ay kay Pangulong BBM. Aba, high-tech na po tayo ngayon, mga kaboses. High-tech na po. Maalala po ninyo, about a year ago or 11 months ago, na yung NBI ay meron po silang nahuli na mga Chinese spies na kung saan yung mga sasakyan po nila ay may mga gadgets na nakuha doon sa loob ng kanilang sasakyan. In fact, ganito po yung naging paliwanag ni dating NBI Director, sino na nga ba itong director dati? Anyway, nakalimutan ko na yung pangalan nito eh. So dito po mga kaboses, na kung saan ay hinahayag ng NBI ang kanilang nahuling mga Chinese nationals. Pakinggan po natin. Ganito po, ni Santiago pala, ang naging pahayag ni NBI or dating NBI Director Santiago hinggil po naman sa mga nahuli po nilang mga Chinese spies. Pakinggan po natin. Dating huli na may equipment, gaano mas ka-high-tech itong mga nakuha natin? Aba, ito hindi lang nakakabato, kundi nakakahigop pa ng information. No? Yung dati nating mga nakuha pa, nagka-gather lang ng information, nagka-gather lang. Ito, ihigupin yung information from your phone. Oh, yun. So yun yung sinasabi ni dating NBI Director Santiago. Gaano ka-high-tech itong mga nahuli nilang mga Chinese spies. Remember, na itong mga nahuli nilang Chinese spies ay umiikot-ikot sa Metro Manila. Lalong-lalo na sa mga kampo militar, dyan sa Campo Aguinaldo, dyan sa Campo Crame, at doon pa sa Commission on Election. Now, ito po ang matindi dyan, mga kaboses. Hindi pinag-uusapan ito, ewan ko kung talagang ayaw lang nilang pag-usapan, pero ito po ang nakakatakot dito, mga kaboses. Etong mga gadgets na nahuli ng NBI sa mga Chinese spies ay kinabibilangan ng sinasabi po nating IMSI capture. Ano ba yung sinasabi nilang IMSI capture? Tingnan po natin. Dito sa Google po, mga kaboses, sinabi po ng Google na ang IMSI capture is a surveillance device masquerades as a legitimate cell tower to intercept mobile phone traffic, track user location, and steal unique subscriber identities. Yung unique subscriber identities o yung IMSI. Yan. So ibig sabihin yan, mga kaboses, makukuha po nila ang phone number. At pag nakuha nila ang phone number, magagamit po nila ito to clone. Ilagay nila sa SIM card, to clone the SIM card na lalabas na ayan ay phone number ni ganito at phone number ni Pulanong ganito yung pinanggagalingan ngayon ng message. In fact, na-clone, dalawa na yung phone number na yan. Phone number from the legitimate user at ang phone number na clone dahil sa nakuha nga ng IMSI capture. Yun. Ngayon, ano po ang paliwanag, mga kaboses? Mayroon pong interview sa palatuntunan ni Ted Filon at ni DJ Chacha. Kailan ba ito nangyari? 2 days ago. In-interview po nila si Undersecretary Aboy Paraiso, Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. At ganito po ang naging panayam at ganito po ang sinabi ni Undersecretary Paraiso dyan sa IMSI capture. Pakinggan po natin, mga kaboses, nang sa ganon ay meron po tayong ideya. Dito, hindi naman po tayo nagmamagaling, hindi po tayo eksperto sa computers, pero tayo po ay nagtrabaho po nung araw bilang customer service representative ng telephone company. Kaya alam po natin yung mga IMSI na yan, mga IMEI na yan, yung sinasabing unique subscriber module
na kung saan ay yan ang nag-identify sa SIM card na kung saan dyan po makikita at makukuha ang iyong phone number dyan sa SIM card na sinasabi po natin. So ganito po ang naging panayam ni DJ Chacha at ni Ted Filon. Pakinggan po natin. At saka, halimbawa, ito, magpa-public advisory kami mamaya eh. Yung pagdating doon sa mga OTTS, yung over-the-top services, Opo. nai-spoofing na rin ngayon eh. Parang over the weekend ho, at inimbestigahan namin ho, maraming senior government officials ang nabiktima ho na spoofing na kunyari ang nagta-text doon sa mga kapwa naming officials, mga senior government officials. Halimbawa, victim ko na si GML Robles, even si Presidente, ginagamit yung mga credentials nila para kausapin yung ibang mga officials para magbigay either ng pangalan or information or ng mag-advance ng pera doon sa number na yon. So, yun ang delikado naman doon sa mga OTTS or yung mga online network, online messaging applications so natin. Okay. So, iyan mga kaboses, na sinasabi po ni Undersecretary Aboy Paraiso na pati pala yung phone number ng mga matataas na opisyal ng gobyerno ay na-clone. So, dito mga kaboses, yung sinasabi po natin na sinasabi po ni Congressman Erice na nabasa niya yung palitan ng text message between the alleged phone number that starts with 0918 na hindi naman niya makumpirma kung ayan ay kay Pangulong BBM nga. Aba, nakakaduda po ito. Dahil nga po kahit phone number ay kayang i-clone dahil nga po naglipa na etong mga Chinese spies na gumamit po ng IMSI capture upang sa ganoon ay makuha ang mga phone number. So, yung ipinakita po ni Liviste kay Erice at kay Tinio na sinasabi, hindi kaya yan ay isang cloned number? Alam mo naman po natin na lahat na ngayon, kahit boses nga kayang-kayang i-clone ng AI, mga kaboses. Kaya dito, eto na naman, paggaling sa mga China boys, mga China tours at mga China congressman, talagang nakakaduda. Kaya itong sinasabi po natin dito mga kaboses, eto ay ploy na naman upang sa ganoon ay mapagtakpan ang nalalapit na investigasyon sa impeachment ng Manchurian candidate, walang iba kundi si Sara Duterte. Ploy ito ng China nga mga kaboses. Yan kung gaano po kung gaano po binalahura ng PLA, People's Liberation Army, CCP, Chinese Communist Party ang ating bansa. Kaya daw po tayo dito sa mga China trolls, mga China tours, ang dami-dami pong mga taong naglipa na mga traidor sa ating bansa. And so with that, mga kaboses at kaopinyon ng Ordinaryong Mamayan, maraming salamat po at mabuhay ang Pilipinas.